Okay, magandang araw po sa lahat. Nandito na naman po tayo para maghatid ng napakagandang balita sa araw na ito. By the way, sa araw na ito ay magkakaroon po tayo ng napakalaking rally ng maisog dyan po sa Pampanga. Alright? So, bago po tayo tumuloy, ipapakita muna natin itong sponsor natin na isang napakagandang produkto made from New Zealand. Ito pa ay tinawag JC Organic Barley. Sa lahat po na gustong bumili nito, alam nyo po, available na po ito worldwide. May mga brands na po tayo sa Italy, Finland, Switzerland, Canada, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, and ano pa ba, sa may Dubai. Okay, and soon, JC brands will be open in Los Angeles, California. Okay, sa lahat po na gustong bumili ng product na ito, nandyan po sa yung screen, you just click www.jcshop.ph/008599704. And if you want to know more about the products, you just click www.jcpremier.com. Okay, alam mo nyo, napakaganda ng produktong ito, talagang nagbibigay ito ng totoong kalusugan para sa ating lahat. Eka nga, prevention is better than cure. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Ito po ngayon ang napakagandang balita na kailangan po natin malaman. Okay, siguro na naman lahat tayo rito sa Pilipinas ay kilalang kilala si Ted Filon. Alam niyo po kasi si Ted Filon, dati po siyang actually Duterte siya talaga, pero binoto niya si BBM sa kadahilanan magkasama po sila ni BP Sara Duterte. Okay, so kung nasundan niyo po ang kanyang programa sa TV5, hindi mo po siya mapansin na talagang may sinasabi siya tungkol sa sa mga maisog rally. Pero unti-unti, ito ay napakagandang balita kasi dahil sa panawagan ng mga kasamahan nating maisog DDS na sana meron na pong mainstream media na magsasalita tungkol dito sa administration ni Marcos Jr. So, ito na ngayon ang good news. For the last time, okay, ito na. Nagsalita na po si Mr. Ted Filon ng TV5 at diretsahan po niyang sinabi na si Marcos ay mambubudol. Okay, so binoto talaga niya si Marcos. Alright, so talagang kinukutsa niya, tinataligwak niya ang gustong ipamemorize ni Marcos, ito pong bagong Pilipinas hymn nationwide, at ginawa pa niya itong I think ginawa niya ito ng executive order na talagang banggitin o kaya i-memorize itong bagong hymn ng bagong Pilipinas na talagang nangangamoy at tinawag na Bagoong Pilipinas. Alright, so sa mga subscribers natin dyan sa Amerika, Europa, dyan sa Germany, sa Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Malaysia, alam ko po na umabot na pala dyan ang channel ko. Marami pong salamat sa inyo na patuloy po kayo na nag-subscribe sa akin. Hayaan nyo po, we will have to improve more this channel kasi baguhan lang po ako rito and I'm still observing ano po yung mga, mga idea, style for having this YouTube channel. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo para sa malaman po natin ang sinabi ni Ted Filon na umabot po ito ngayon ng 5 million views. Ito na ngayon, talagang sikat na sikat talaga si Ted Filon, ha. Itong pagtawag niya ngayon kay BBM na mambubudol. At the end of the video, marami pong talagang nagko-comment ng maganda para kay Ted Filon. Alright, so kung handa na po kayo, panoorin po natin itong video ni Ted Filon na tinawag si Marcos na mambubudol. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya
at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Ngayon, ito naman ang panata laban sa mga nambubudol sa Pilipino. Bilang Pilipino, magiging mapagbantay ako sa ginagawang pagnanakaw ng mga taong gobyerno sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at may dangal ang katiwalian at pagmamalabis ng mga taong nagpapanggap na mga lingkod bayan. Bilang Pilipino, iaalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmumulat sa kaisipan ng mga dukhang pinagmamalabisan at nililinlang ng mga taong nasa likod umano ng sinasabing bagong Pilipinas. Bilang mga Pilipino, magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol at bilang mga Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahop na mga mararita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw na may buong tapang sa mga kabulastugan ng mga opisyal ng bayan. Sabay-sabay tayong sigaw ng sambayanan. Ngayon, ito naman ang panata laban sa mga... Okay, so ayan. Kita nyo? Akala siguro ni Marcos wala na talaga magsasalita sa kanya ng mga mainstream media. At ang alam ko sa mga oras na ito, tatlo na po sila. Una, itong si Ted Pailon. Pangalawa, si Doris Bigornia na talagang sinadya niyang sabihin, aba, may utang pa pala tayo kay Marcos dahil po binanggit po ng Malacanang na ang travel po ni Marcos, binanggit po ng Malacanang na meron pa po siyang tatlong travel na dapat niyang puntahan. Kaya sinabi po ni Doris Bigornia, aba, may utang pa pala tayo kung ganun. Okay, di ba po nakakahiya na yon? At ang pangatlo, ito pong napaka maisog na si Mel, okay? Or I'm sorry, si Jay. Okay, Jay Sonsa. All right? So, pasalamat po tayo ngayon mga maisog DDS na talagang maisog na rin ang iba't ibang mainstream media na talagang nakikita na nila ang katarantaduhan, kagaguhan, kademonyuhan nitong administration ni Marcos. Alright, so panoorin naman po natin ang mga comment itong mga influencer, itong mga sikat din na mga vlogger na kasamahan po namin kung ano po ang kanilang ang tawag nito, comment, magandang comment dito ngayon. At meron pong isang, ito tong babae rin, on part of the video na talagang sinabi niya at naghingi siya ng sorry sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang kapamilya dahil noong kapanahunan daw ng kampanya ay talagang nang-recruit siya na talagang ibuto itong si Bangag BBM. Kumbaga parang ako, gumastos sila ko ng pera, bumuo rin kami ng grupo dahil bukas po sa aking kalooban ng pagsuporta nitong administration na to, knowing na talagang gagawa siya ng mabuti sa bayan. Okay, so at ano po yung nakita nyo sa video, yun din po ang naramdaman ko. Okay, panoorin po natin. Nambubudol sa Pilipino. Panatang mambugudol daw. Mukhang may pinapatamaan na ito si Ted Pailon Ano title? Panatang mambubudol. Okay, eto patuloy po natin. Ito, tingnan po natin yung panata niya para sa mga nambubudol. Sino kaya yung budol? Aba, simpleng banat lamang. Pang-asar. Siguro mag-iiyakan na naman ang supporters ng budol na ito. Ito, pakinggan natin. Bilang Pilipino, magiging mapagbantay ako sa ginagawang pagnanakaw ng mga taong gobyerno sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at may dangal ang katiwalian at pagmamalabis ng mga taong nagpapanggap na mga lingkod bayan.
Bilang Pilipino, iaalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmumulat sa kaisipan ng mga dukhang pinagmamalabisan at nililinlang ng mga taong nasa likod umano ng sinasabing bagong Pilipinas. Magaling, magaling. Aba, sino ba yung budol kasi? Magaling. Ito si Ted Pailon, pag bumanat naman, ako, talo sa buto. Pang-asar na naman ito sa kanya. Pero ang tanong kasi dito, sino nga ba yung budol? May kilala ba kayo kung sino yung budol? Ako may kilala po ako. Sino kaya yung budol? Comment po tayo dyan na alam nyo. Hello, I'm back. Okay. Actually, Ito po yung babae na bumuto po kay BBM at talagang hiyang-hiya siya ngayon sa kanyang mga kapamilya at sa kanyang mga kaibigan dahil po nirecruit po niya to para bumuto kay BBM. At ito ngayon talagang online po siyang humingi ng tawad sa kanyang nagawa nung kapanahonan ng kampanya. Panoorin po natin. almost a year ata na hindi talaga ako nag-a-upload na dito. Kasi hiyang-hiya ako sa mga upload ko before. Dami kong ginagawa para na talaga manalo siya. Tapos biglang ganyan na nga. Actually, sinuportahan ko lang naman siya dahil nandyan niya si Inday Sara. Hindi talaga sa kanya ako nagsusupport. So sa mga inaaway ko before, sorry na talaga. So, nabudol po ako, na-scam. Sising-sisi ako kung sino yung sinuportahan ko before. Pero inisip ko naman, mas okay na din yun kasi yung babae yung sinuportahan ko. Wag na, okay lang din yun. Bumalik ako guys, dahil nakita ko si Tatay Digong sa TikTok. Dahil na naman talaga kay Tatay Digong, kaya ako nag-open ng TikTok na to. Ngayon bumalik siya. So ngayon guys, maghihintay lang ako kung anong sasabihin niya at susuportahan ko siya. Susuportahan ko talaga ulit siya kung ano man ang sasabihin niya. So ready ba kayo? Kung ano sasabihin ni Tatay Digong? Go tayo. As in 100% support talaga kay Tatay Digong. As in, hintayin ko talaga, nakafollow ako sa kanya dito. Kasi hintayin ko lahat ang sasabihin niya. Kayo nakafollow na ba kayo sa account niya? Follow kayo guys ha. Kasi baka may gagawin tayo. Excited. Basta Okay, so nakita nyo na, alright. So, napakaganda po ng mga comment para po kay Ted Pailon at na talagang at last lumantad na po si Ted Pailon. Talagang kumbaga sukang-suka na po si Ted Pailon sa pamumuno ni BBM dito sa ating bansa. Okay? So mga kababayan, unti-unti na pong nagliwanag ang kalangitan sa madilim nitong administration ni Marcos na kung saan nangarap po tayo din na sana may mga kasama tayong maisog DDS na mga mainstream media na magsalita tungkol dito sa katarantaduhan ng administration ni Marcos na ultimo itong kanyang ginawang bagong Pilipinas. Ang dati kasi sa tatay niya, yun po yung panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, okay? Ang sa kanya naman ngayon, bagong Pilipinas. Sa galit ng mamamayan, na bago siya nagiging bagoong Pilipinas. At alam nyo ba, may kanta nga ngayon yung kinanta data ni Andrew yung during campaign, yung bagong Pilipinas, bagong mukha. O may isang ganon, okay? Ang bagong kanta ngayon, binago na bagoong Pilipinas, kapal ng mukha. Bangag na yan, nagnyaw-nyaw-nyaw, bagong Pilipinas, bagoong Pilipinas, kapal ng mukha, bangag na yan, nagnyaw-nyaw-nyaw. Yan po yung bagong kanta. Okay, so mga kaibigan, naway nagustuhan nyo po itong vlog natin ngayon. Hayaan nyo po kasi may susunod po akong ipalabas na video. Ito po ngayon yung napakalaking sampal sa mukha ni BBM na talagang umanib siya sa Amerika at akala ni BBM ang Amerika ay tutulong sa Pilipinas. Ito ngayon ay nag-trending na video. Abangan nyo po sa aking sunod na vlog. Marami pong salamat sa inyo. And again, magandang araw sa ating mga kapatid na Muslim dahil El Fitr sa kanila ngayon. Okay, so magandang araw po sa inyo. And sa ating mga kaibigan ng mga OFW naway nasa magandang kalagayan po tayo. Alam nyo po, kayo po ang lagi kong binabanggit na kayo po ang bagong bayani ng bansa. Naku, hindi po sa inyo mga
kapatid natin na OFW, matagal na po bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Marami pong salamat sa inyo. See you next time in my vlog. Bye-bye po!